Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, ibabahagi ko naman ang kwento ni Alo, ang tropa ni Alvin. Kuya Pam, higit pa sa pagiging magtropa ang turingan ni na Alvin at Alo. Bukod kasi sa magtropa, ay magpinsan din sila. Kaya mula pagkabata ay sanggang dikit silang dalawa. Nabawasan lang ang pagsama ni Alo sa inuman ng tropa nila Alvin noong magkapamilya siya. Isang gabi, nagchat sa akin si Mon. Pinsan din ni Alo, Kuya Pam. Shot daw kami. Sabay send ng picture ni Alo na nakaupo sa may tindahan. Kanina pa daw ako hinihintay ni Alo. Sabi ko naman na baka siya lang ang may gustong uminom. Noong una ko kasing nakilala si Alo ay hindi siya sumasabay sa inuman. Andun lang siya sa tabi at nakipagkwentuhan. Mahina daw ang sikmuran niya sa alak. Hindi si Alo nga ang bumili ng alak eh. Tapos sabi niya yayain ka daw. Sagot naman ni Mon. Hindi ako pwede ngayon eh. Reply ko naman. Nagsisimula na din kasi kami uminom sa bahay. Kasama ang iba naming katrabaho ni Alvin. Try ko sumunod kung matapos kami ng maaga dito. Marami ba kayo dyan? Dagdag na tanong ko. Kuya Pam, nag-send siya ng video ng mga kainuman nila. Magpinsan na sina Mon at Alo at sina Kyle. Nong at Aaron na tropa din ni Alvin. At isang tropa nila na hindi ko kilala. 6 silang lahat. Si Alvin, husband duties daw muna. Napansin ko sa video na maitsura ang isang tropa nila, pero hinayaan ko na lang. Inulit ko na lang na susunod ako pagkatapos namin. Habang patuloy kami sa inuman, patuloy din ang pagchat sa akin ni Mon. Pumunta na daw ako sa pwesto nila. Mauubos na daw kasi ang alak at baka wala na akong maabutan. Tinanong ko kung andon pa yung tropa nila. Andun pa daw, inihintay daw ako. Sige, wag mo paalisin ha. Matatapos na kami. Sabi ko naman. Tama naman na pagkaubos namin ng alak, ayaw nang magdagdag na mga kasama ko ng ambag. Kaya natapos na kami. Nagchat ako kay Mon at sinabi ko na papunta na ako sa kanila. Pagpunta ko sa pwesto nila ay 3 na lamang ang naiwan. Si Mon, Alo at yung tropa nila. Tom nga pala. Pakilala niya sa akin, sabay abot ng kamay. Nginitian ko naman, Kuya Pam. Buti, hinintay niyo ako. Ano ba iinumin niyo? Tanong ko. Yun nga boss eh. Kakaubos lang din ang alak namin. Lasing na yung mga tropa. So nagsiuyan na kaya hindi na kami bumili. Sagot naman ni Alo. Pa-food trip ka na lang, boss. Habol na sabi ni Alo. Naglabas ako ng pera, Kuya Pam. May malapit na burger stand sa pwesto nila kaya si Mon na ang bumili. Natawa pa ako kasi malaking tao siya. Pero paggewang-gewang na maglakad dahil sa kalasingan. Habang kaming 3 naman ay naiwan, saktong kwentuhan lang. Nabanggit ni Alo na wala ang pamilya niya sa kanila. Pumunta daw ito sa biyanan niya kasi nagkaroon ng scheduled brownout sa aming lugar. Hindi pa daw umuwi kasi wala namang pasok ang mga bata at may aircon sa bahay ng biyanan niya kaya doon muna sila. Pagdating ni Mon, kinain na namin ang burger na binili niya habang nagkukwentuhan.
Si Tom ang bumabangka sa kwento. Para siyang tatay kung magkwento. Malalim at parabang ang daming pinagdaanan sa buhay. Nang maubos na namin ang burger ay nagpaalam na din si Tom. Susunduin pa daw niya ang girlfriend niya galing sa trabaho. Umalis na siya sakay ang kanyang motor. Naiwan kaming tatlo ni Namon, Alo at nagkukwentuhan lang. Maya-maya pa ay napansin na lang namin ni Alo na natutulog na pala si Mon. Doon niya nakwento na si Mon talaga ang nag-aaya na mag-inom. May family problem daw kaya naglabas ng sama ng loob kanina. Tumayo si Alo. Kinuha niya ang kaliwang kamay ni Mon para ilagay sa balikat niya. Aalalayan niya daw ito na maglakad papunta sa loob ng bahay nila. Dahil sa laki ni Mon, nahirapan siya. Kaya ako naman ang umalalay sa kanang kamay ni Mon. Pagpasok namin ay diretso kami sa sofa nila. Doon na lang daw matutulog si Mon. Dahil sa lagay niya ay umaga pa ito magigising. Naglakad papunta ng CR si Alo. Habang umiihi, sinabi niya na ihatid niya daw ako pauwi. Sinabi ko naman na kaya ko umuwi mag-isa. Pero mamaya ako uuwi at tinatamad pa ako. Kuya Pam, niyaya ko siya maglaro ng ML. Bro lang ang sabi ko kasi baka may tama na din ako. Baka masayang lang yung stars. Pumayag naman siya, Kuya Pam. Doon kami magkatabing umupo sa may dining area nila. Pagkatapos siguro ng mga 6 na match, napatingin ako sa bandang hita niya. May napansin akong pantal. Kinakagat ka ba ng lamok dyan? Tanong ko kay Alo. Sabay tusok ko ng daliri ko sa pantal niya. Medyo, boss. May pantal na pala ako. Huwag mo tusukin. Makati. Natatawa niyang sabi. Hinawakan niya ang kamay ko para pigilan ako. Lalagyan ko lang ng cross yung pantal. Ang damot mo naman. Sabi ko. Baka gusto mo, boss. Ikaw ang tusukin ko. Mapanoksong sagot ni Alo. Sus, kaya mo ba? Mahina ka naman eh. Pang-aasar ko sa kanya. Sa totoo lang, boss. Ko pa na-try yan eh. Pero, pwede namang natin gawin. Sabay patong niya ng kamay ko sa shorts niya. Sa'yo muna yan. Wala naman. Si Esme eh. Basta wag lang magigising si Mon. Tinitigan ko siya, Kuya Pam. Halata na lasing na siya dahil sa pamumula ng kanyang muka at leeg. May pagkatisoy kasi si Alo. Pagtingin ko naman kay Mon ay patuloy lang siya sa paghihilik. Agad kong binaba ang shorts ni Alo. Hindi pa naman ito matigas ang sandatan niya. Ay agad ko na. Ay patuloy pa rin sa paglalaro sa ML si Alo. Tapos natalo siya. Kaya mukhang naiinis siya. Pasabunot niyang hinawakan ang ulo ko, Kuya Pam. At idiniin niya palalo ang lalamunan ko sa kanyang mabagal pero madiin. Sabay bibilis at babagal bibilis. Maya-maya lang umuungol na siya, Kuya Pam. Teka lang. Pigil niya sa akin. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ko. Sabay lakad papunta sa sofa na tinutulugan ni Mon. Umupo siya sa maliit na sofa. Dito mo ako kung talagang matapang ka.
Hamon ni Alo sa akin. Nung una, Kuya Pam, kinakabahan ako. Pero sa lakas ng hilik ni Mon, ay iniisip ko na lang na hindi siya magigising. Kuya Pam, doon nga nangyari ang dapat hindi mangyari. At wala akong nagawa, Kuya Pam, kundi sundin ang kagustuhan niya. After nun, Kuya Pam, ay nagsuot na siya ng short. Tagaktak ang pawis ni Alo, Kuya Pam. Umupo ulit siya sa maliit na sofa. Nagpaalam na ako, Kuya Pam, na uwi na ako, pero pinigilan niya ako. Mamaya na, dito ka muna. 2 games lang. 2 laro pa, sabi ni Alo. Habang naglalaro siya, ay naisipan kong himasin ulit. Di natitigas yan, boss. Natatawang sabi niya. Habang patuloy pa din ako sa paghimas dito. Si Mon naman ay naghihilik pa din. Matapos nga ang 2 laro, Kuya Pam, ay tumayo na siya. Tara, ihatid na kita. Hindi na. Ayaw ko naman umuwi eh. Sagot ko naman. Ihatid na nga kita. Huwag matigas ang ulo. Habang naglalakad ay umakbay siya sa akin. Akbay tropa lang. Nasa kanan ko siya at sa kanang balikat ko nakapatong ang kaliwang kamay niya. Nang malapit na kami sa kanto ay sinabi niya na hanggang doon na lang daw siya. Marami din kasing aso sa may kanto. Baka daw habulin siya. Pabalik. Walang goodbye kiss? Biro ko. Tumingin muna siya sa paligid. Wala namang tao at medyo madilim sa kalsada. Binigyan niya ako ng isang smack sa labi. Asawa ko nga, boss, di nang hihingi ng goodbye kiss. Ikaw pa. Natatawang sabi niya. Bakit mo ako hinalikan? Natatawa ko namang tanong sa kanya. Sige na, dito na ako. Balik ka na. At hinintay ko nga na mawala siya sa paningin ko bago ako naglakad pa uwi. Kuya Pam, hanggang dito na lang ang kwento namin ni Alo. At sana'y mapili mo ulit ito para mapakinggan ko ulit ang di ko makakalimutang kwento. Lubos na gumagalang, Sander. Alright, at doon nga nagtatapos ang ating kwento na ipinadala at niliham sa atin ng sender. Okay? So parang ito na yung part 3. Napakaswerte naman ng sender na to. Ang dami niya natitikman. Sana all talaga. Diba? Panibagong tropa na naman ni Alvin, si Alo. Ang natikman ng sender natin. Sana all pinagpala sa lalaki. Ikaw na talaga ang reyna ng tsakera. So maraming salamat ulit sa iyong pagbahagi ng iyong liham. At sunod-sunod kong nababasa ang kwento mo. So parang ikaw yung una kong nakikita sa mga inbox ko. Sunod-sunod na kwento mo ang nabubuksan ko at nababasa ko. So maganda naman siya kasi hindi masyadong daring. So yun nga, inuuna kong basahin yung kwento mo. So parang kung hindi ako nagkamali, pang 3 mo na tong kwento na nababasa mo. At ikaw na yung pinagpala kasi halos naubos mo na yung tropa ni Alvin. Pati yung may mga asawa, malapit mo na rin madali. So ikaw na talaga, sender, ang pinagpala. Paano pa umaura ng ganun? Ikaw na talaga. So, sa istoryang ito, wala si Alvin, absent. Si Alvin pala ay may asawa na. Kaya parang pahinga mo na daw siya kasi family first. Okay? Nakakaingit naman yung sender natin. Ang dami niyang poging natitikman na
puro tropa ni Alvin. Parang ang sarap tropahin ni Alvin, namimigay ng tropa. Joke lang. Okay, anyway, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, please subscribe our YouTube channel and then i-share ito sa mga news feeds nyo para naman mag-grow tayo, okay? At click the notification bell para updated kayo sa daily vlogs ko. So, as much as possible guys na may mga mababasa tayong letters from the senders, ay magdi-daily upload tayo, okay? Hanggat kasi maraming naka-inbox sa inbox ko ng mga stories kasi nga ang tagal kong nawala. 'Di ba? Pansin niyo ang tagal kong nawala sa YouTube, ang tagal kong hindi nakapagbasa ng mga letters. Kaya na-inbox yung mga kwento na ipinapadala sa akin. Napansin ko lang ito kasi maraming nagme-message sa Facebook ko, sa Messenger ko kung hindi na ba daw ako magbabasa or mag-upload ng mga stories. Kasi medyo na iba nga yung mga ina-upload ko, about na yun sa mga nakaka-meet up ko ng mga bagets, okay? Pero konti lang din kasi busy nga ako sa trabaho. Ngayon lang talaga ako hindi na busy kasi nga nag-resign ako sa work ko. Kasi inaasikaso ko nga yung pag-abroad ko, guys. So, as much as hindi pa ako busy, hindi pa ako makapag-abroad is mag-upload tayo ng mga kwento na ipinadala sa atin hanggat hindi tayo busy. So pag dumating na yung natin, flight natin, yun na naman, pasensya na kung maiwan ko kayo ulit. Kaya habang malayo pa is aaraw-arawin natin yung pag-upload para marami kayong mapapakinggan, maraming matatambak sa channel natin ng mga kwento at hindi kayo maubusan, okay? Pwede nyo uulit-ulitin, so hanapin nyo lang sa wall natin sa playlist, tapos nilagay ko na rin sa podcast section para pwede nyo pakinggan na parang kikinig lang kayo ng radyo, music, okay? Habang natutulog kayo, pwede nyo pakinggan yung mga kwento ko, gawin yung playlist sa pagtulog nyo yung mga kwento ko, okay? So, maraming salamat sa pakikinig nyo sa akin at hindi nyo ako iniwan. Tagal kong nawala sa YouTube pero I'm happy kasi hanggang ngayon, andito pa rin kayo. Nagulat ako kasi marami pa rin viewers, marami pa rin nag-aabang sa mga kwento ko. Akala ko wala na akong viewers kasi di ba ang tagal kong nawala. Siguro yung last upload ko February this year pero hindi siya stories. Siya yung mga nakilala kong lalaki, mga tropa ko. Yun nga, tinatanong ko sa mga buhay nila about sa kung may mga experience na sila sa mga bading, ganon. Kaya parang ginawa ko siyang vlog. So, pero hindi naman konti lang. Pinakalas nga yun nung February pa, di ba? Yung kwento ni Daniel at yung kwento ni sino pa yung isa? Clarence ba tama? Yun. Hindi siya stories pero totoong kwento siya, okay? Parang in-interview ko lang sila doon. Hindi ko naman na din. Hindi ako nakapag-focus din kasi nga busy ako sa trabaho nun. Ngayon kasi resigned na ako sa work ko kasi inaasikaso ko yung pag-abroad ko at sana nga hoping na dumating na yung araw na mag-grant na yung visa ko at yung signed contract sa ibang bansa. Okay, abangan nyo guys. Siguro guys, pag dumating yung araw na yun, hindi na ako makapag-upload ng mga stories. Sana supportahan nyo pa rin ako sa journey ko sa ibang bansa na magdi-daily vlogs din ako pero medyo maiba na yung hindi na siguro ang i-interviewin ko yung mga afam na, okay, iba-ibang lahi. Okay ba sa inyo yon? Mag-i-interview tayo ng iba-ibang lahi, mga syempre
yung hanap nyo pa rin, gwapo, mga yummy, yun, lalaki pa rin, boys. Kasi alam ko naman na pag yun ang content ko is manonood kayo. Okay? Basta lalaki ang content, alam ko. Hindi nyo ako iiwan. Diyan pa rin kayo. So, okay. Supportahan nyo ako, guys, sa next journey ko soon. At doon na ako magbablog. Iba-vlog ko yung mga gusto nyo na mga lalaki, mga gwapo. So, God bless us all, guys. At maraming salamat sa mga commentators natin na laging nagko-comment. Kilala nyo ang sarili nyo. Maraming salamat sa inyo. Ulit, have a good day. At ito muli ang inyong Mr. DJ na si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. Bye-bye, guys.